Hello. Magandang umaga sa lahat. Good morning to everyone. This is Justin Talk News PS. Magandang umaga doon sa mga viewers natin, mga bago nating viewers. And I hope you will subscribe this channel. Marami ding salamat doon sa mga subscribers natin, mga dati nating subscribe and who regularly view this channel. Maraming salamat po for your continuous patronage dito sa Justin Talk News PS. And I would like to request din doon sa mga bagong viewers, please like, share, and subscribe. What is important is also is for you to press that notification bell para kung meron tayong bagong broadcast or vlog, ma-notify ka agad kayo. Kasi this is a very startup, very small startup channel, so when you browse you will never find it in the browsing pattern of YouTube. So the best way for you to be notified is to press that notification bell every time na meron tayong bagong vlog. So this morning maraming topic. Actually there's a lot of happening already in The Hague, in the Netherlands, in Rotterdam. As we speak, kanina, actually evening na ngayon doon, morning dito sa Metro Manila. Marami nang nangyayari and they are preparing for the birthday bus of PRRD. Maybe it will happen later this evening here in the Philippines at gabi dyan sa Hague, because they will be going to celebrate the birthday party of PRRD sa Hague na mismo. And nakahanap na sila ng malaking venue for that affair, for that activity. So dito naman sa Pilipinas nagkaroon na ng maraming information we gather from the last hearing ng Senado. Actually I made a vlog na already with regards to what happened in the Senate hearing, at maraming mga revelation doon sa hearing na yun. At ito, as a continuation, merong lumabas na maraming information with regards to the truth or the falsity of some of the pronouncement of Gerald Torre, of the DOJ, and other participants that are involved in the say arrest daw, which the camp of BP Sara is saying is kidnapping. It was not a legitimate arrest, it was an abduction, it was a kidnapping and illegal detention in the ICC. So yun ang allegations ng mismong legal counsel ni BP Sara na si Nicholas Kaufman. Now we will be talking about the diffusion notice, kasi nagkaroon ng shall we say, na-miss yung totoong meaning ng diffusion notice. Kung titingnan mo sa sabi na natin sa Google kung ano ba talagang meaning ng diffusion notice ng Interpol, which is hindi naman pala ang source ng diffusion notice is Interpol. Doon sa hearing ni Amy, tinanong niya si Alcantara, ito yung head ng cybercrime, International Cybercrime Agency ng pamahalaan natin. Siya may hawak, there's a term international, basta cybercrime na ganun, I forgot. Ngayon, sabi ni Alcantara, it's the same. Kung anong epekto ng red notice ng Interpol, yun din ang diffusion notice. Sabi ni Amy, hindi naman yan magkapareho, iba yan. No? But, ang na-miss out nila doon, no? Ito si Alcantara, nagsabi na ito, kung nakalagay doon, aristuhin yung taong nakalagay dyan sa red notice na yan kung galing sa Interpol, at
itong diffusion notice, ganun din. Sabi ni Amy, mali yan, hindi yan magkapareho. So ganito yun. Ang totoo pala niyan, ito hindi naman ako ang nagbigay ng idea. Maraming mga authorities nagsasabi. Mismong dyan sa Interpol, nagsasabi na ang diffusion notice is made by the state or the country that is having meron siyang request for the Interpol or other countries to notify them kung yung tao, the presence of that person that they are searching or with criminal record or with mayroong criminal deed na ginawa sa bayan nila, for instance ito sa Pilipinas, i-notify yung ibang bansa na kung nandyan ba yung tao na yan, temporarily arrest para nga dalhin dito sa Pilipinas or i-extradite dito sa Pilipinas. O ganyan ang message ng diffusion notice. Yun ang ibig sabihin. So, ibig sabihin kung sa nangyayari, ang Pilipinas gumawa ng diffusion notice at dapat yan ibibigay sa ibang bansa through Interpol. Binigyan nila sa Interpol, pero ang nag-request ang Pilipinas. Nakita ninyo, ni-request ng Pilipinas na ito, kung makikita ninyo, i-notify kami or make a temporary arrest para makuha namin yung tao na yan kung saan man yan siya. So, ganyan ang nangyari. So, hindi totoo na yung diffusion notice ay galing sa Interpol kung ganyan ang ibig sabihin yan. So, yung notice na yun, mismong Pilipinas, CPBBM at ang kanyang apat na mga tauhan na nagplano dito sa arrest na to, or sa sabi pa ni BP Sara, kidnapping na to, sila ang gumawa ng diffusion notice. Ang may kaalaman dyan, sigurado, si DOJ Secretary Boying Rimulya. Hindi naman ako nag-aakusa, but alam natin na siya ang mayroong malawak na kaalaman dyan sa case na yan. Ibig sabihin, dyan sa sistema na yan ng diffusion notice, red notice ng Interpol, kasi nasa Department of Justice sila. Sila talaga ang directly involved dyan o directly have the knowledge dyan sa red notice, diffusion notice. So malamang siya talaga ang nagtutulak ng diffusion notice na yan. At itong, sabi nila, apat sila. Si Marbil, si Anyo, at saka si John Rimulya. At of course yung mastermind na sabi nila allegedly, mastermind, si PBBM. So, yun ang nangyari dyan. So, gumawa sila ng diffusion notice na ibibigay sana sa ibang bansa. Bakit gumawa sila? Kasi during that time, si President Duterte ay nasa Hong Kong. Supposed to be yung diffusion notice na yan, ibibigay nila sa Hong Kong authorities. Na yung Hong Kong naman, sigurado ako na under din sila, meron silang tratado with the Interpol. It's not a treaty. Treaty ba ang ano? No, they have a representation sa Hong Kong ng International Police, Interpol. So, yun ang purpose nila, na doon nila huhulihin si President Duterte sa Hong Kong. Kasi ang akala nila, sabi nga nila, mag-asylum si President Duterte sa China. Kaya dito pa lang, pinapalabas na nila na yung mga kaliwa at mga dilawan nagsasabi na tatakas na si President Duterte. Meron na silang advance information na yun ang gagawin. So, ang nangyari, pagdating sa binigay siguro ang information sa Interpol, pero umuwi kagad si President Duterte. Umuwi. Napaka ano rin, no?
I don't know kung alam ni President Duterte yung tungkol sa bagay na yan, pero I doubt kung alam niya. Talagang by hands lang siguro, or by chance lang siguro, na uuwi siya. Na yun na nga ang sabi ko, hindi naman talaga niya intensyon na magpahuli. Kaya napakaganda rin ng ginawa niya kahit na medyo nahirapan siya. Pero sabi nga niya, no guts, no glory. Kailangan gutsy ka para ma-attain mo yung target mo or yung final goal mo. At ito na ngayon, malapit na sa final goal. Ngayon, yun nga ang nangyari. So yung diffusion notice, nasa kanila. Nagugulat sila, anong gagawin natin dito? Nandito na sa President Duterte. So, they shift into a faulty na diskarte, na strategiya. Isipin mo, ikaw ang gumawa ng notice na yan. Tapos, ipapadala mo sa sarili mo. Napakagaling mo naman. Parang ano ba yan? Merong mga ganyan na nagpapadala ng sariling sulat sa kanilang sarili. Siguro mayroon silang problema. Para mawala yung problema nila, para ma-relieve sila doon, they will escape from the problem that they are bearing during that time. Magpapadala ng sulat sila para sa sarili nila. Parang ganun. So, ang nangyari, yun nga, na natanggap nila yung notice na yan. Notifying them na nandito si Duterte. Na parating sa NAIA Terminal 3. So, yung notice na yan, supposed to be, yung diffusion notice na yan, supposed to be, Interpol ang humahawak at mag-inform sa nation na yan or sa Hong Kong na nandyan yan. So, asikaso, hulihin ninyo yan habang gagawa kami ng paraan para ma-extract namin pabalik sa bansa namin. Pero hindi nandito na So, talagang pinadala nila sa sarili nila ang diffusion notice. So, di ba na very incredible at sabi ng iba nakakatawa, pero nakakainis yan, disgusting yung nangyari. Isipin mo, kahit na mali na yung sistema na ginagawa nila, pinaninindigan pa nila. Doon sa Senate hearing, hindi alam ni Amy Marcos na ganyan pala ang sistema ng diffusion notice. Hindi niya alam. Sana tinanong niya, bakit? Sino bang gawa ng diffusion notice? Dapat sana yun ang tinanong niya. Kami po, bakit pinadala niyo sa sarili niyo? Di ba? Kasi paano namin huliin si President Duterte? So, ang ginawa nila, binigay nila sa Interpol. Kaso walang Interpol sa Pilipinas na representative. Gumawa sila, yung Lakanilaw, yung nag-escort ni President Duterte hanggang ICC. Sa tingin ko, allegedly, di umano, sa narinig natin, nag-appoint ng isang tao na representative ng Interpol para sa Pilipinas, at yun yung Lakanilaw na yan na nag-escort nga na taga-Interpol. Tinanong nga si Boeing, sino nag-appoint ng nag-escort ni President Duterte? Yung taga-Interpol. Sino yun? Pilipino? O sino nag-appoint sa kanya? Si PBBM na? Ganun? Akala ko matagal na siyang Interpol agent na binigyan ng information sa Interpol na ito, merong notice. Paano nga yan? Galing sa Pilipinas ang request. Kaya dalawang interpretation na nangyayari. Pero parang karugtong sila. Kasi nung una, di ba, may nagsabi, di umano na December pa lang gumawa na ng request. Ito siguro pero hindi request to ICC na mag-issue ng warrant of arrest. So, ang nangyari ng February 11 nila nahuli si President Duterte.
February 10, nag-request na yan sila sa Interpol na hawak na namin, February 11, na hawak na namin si President Duterte at gusto naming isuko dyan sa Interpol, sa ICC. Kaya ang nangyari, dumating yung soft copy na hawak-hawak ni Torin. Sanabi niya, ito yung warrant of arrest. Kaya hindi nga ma-produce ka agad in a hard copy. Dahil kakapadala na lang sa ng ICC sa kanila. Ganyan ang basa ko dyan sa pangyayari. I don't know kung ganyan katotoo, ganyan ba talaga. Pero sa tingin ko almost ganyan na nangyayari. Kasi nahirapan sila mag-produce ng hard copy ng soft copy lang, nasa cellphone lang yung warrant of arrest na pinakita at binasa nila kay President Duterte. At hindi pa nga maintindihan ni Torre ng husto yung hawak-hawak niyang warrant of arrest. Di ba? So yun na nangyari dyan. So nung nakita ng ICC, hawak na pala gusto pala nila gisuko, hawak ni PBBM si Duterte, nahuli na, at meron daw silang mga ebidensya, atat-atat naman ng Interpol. Kasi sabi pa nga nila, pinagalitan ng mga member state sa assembly nila, member ng ICC, dahil wala silang performance. Kaya ito na yun. Kaya pinadalhan kagad nila ng warrant of arrest. Pero at the outset, nung pagsimula pa, wala talagang warrant of arrest. Yun lang yung date na yan na nasa posisyon na nasa kanila na si President Duterte. So, nakita natin. So, yung diffusion notice na yan, galing din sa atin, galing din kay PBBM na ginawa nung traidor na 5. Kasama si Marvel o 6 kasama si Torre. Di ba? They were involved in that operation. That operation na para huliin si President Duterte. At sa tingin ko, ang nagbibigay ng pinaka main na idea dyan ay I'm supposed to be si Boying Rimulya na sa tingin ko yun naman talaga ang gumawa. Dahil siya ang may kaalaman dyan. Yan sa mga diffusion notice na yan, read notice na yan, siya ang nagbigay ng idea na yan. Kaya nga nung bumalik siguro yung diffusion notice, wala silang choice. Sige, execute natin to. Yan, in-execute nila. At palpak naman yung pagka-execute. So ngayon, halos buong mundo alam na kung anong totoong nangyayari ni President Duterte. At kitang-kita ito, allegations ng kampo ni BP Sara at maraming nagbigay ng allegation na it was purely a kidnapping. Kidnapping talaga yun. Dahil hindi siya dinala sa competent judicial court, judicial entity dito sa bansa natin para i-verify kung siya ba yan. Tapos totoo ba yung ano ba yung mga cases na charges na binigay na chinarge nila kay PRRD. Kung aware ba yung suspect at nasunod ba yung due process sa pagkahuli sa kanya. Lahat na yan ay linawag. So I don't know kung kailan i-submit. I think they will be filing an release. Anong tawag ng release na yan? Parang temporary release President Duterte. Interim release. Yan ang term. Interim release or interim. Ibig sabihin temporary passing na release for the meantime na release ni President Duterte. At sa tingin ko sa big probability na sang-ayunan yan ng ICC. Hindi lang dahil nasa batas nila na may karapatan yung suspect na mag-file ng ganyan, mag-demand ng ganyang pribilehiyo, pero kung makita nila ma-file ng defense team yung talagang pangyayari na illegally detained sa words pa ni Nicolas Kaufman si President Duterte. So talaga ito
ang development ng pangyayaring ito is favoring the Dutertes. Nakita mo naman dito sa hearing, lumabas na kung who is against and in favor of President Duterte. So nabubunyag lahat. Nakita mo yung biglang pagkabasag ng alyansa alyansa ng mga bangag ni PBBM sa speech niya during the rally. Ewan ko kung saang rally yun. 10 na lang daw sila. 10 na lang ang kandidato ng alyansa. Sino ba yung dalawang nawala? So very clear kung sino. Sino ba yung nagsasalita during the hearing, di ba? Si Alan Peter Cayetano. Sino bang Cayetano ang tumatakbo ngayon? Di ba si Pia? Ano bang relasyon ni Pia at kay? Siyempre, magkapatid. Yun ang nawala sa kanila. Sino yung isa? Sino nagsasalita nung last 2 days na they are not in favor for the arrest of President Duterte, which is an illegal act, sabi pa nila. It is an illegal act. Sino yun? Si Manny Villar and si Senator Cynthia Villar. Sino ba yung mga yan? Member yun. Si Manny yata ang presidente ng Nationalista Party ngayon sa Pilipinas. Saan ba under si Aimee? Ano bang partido ni Aimee? Diba nationalista din? Diba? Ipag-kunik-kunik natin ang pangyayari para alam natin anong nangyayari sa Pilipinas sa pagkangayon. So definitely, kumalas si Camille Villar dyan sa partido na yan at deklarado yan ni PBBM dahil sinabi niya sa last rally na 10 na lang sila minus Camille Villar and Pia Cayetano. Remember itong dalawang pangalan na to, may mga baluarte yan, solid ang baluarte niyan. Kahit na si Camille Villar baguhan, pero Villar yan may Villar na rin dyan sa Senado, 2 pa nga ang nanay medyo matatapos na yung niya, stint niya dyan sa naka-siyam na taon na yata siya. So siyam o 12 years, kaya hindi na siya pwedeng tumakbo pa, lampasin siguro niya or di na talaga siya kung mananalo si Camille. Bali si Camille na lang at saka si yung anak niya na si yung isang Villar, yung DPW Secretary ni President Duterte. Kalimutan ko yung first name ngayon. So ito kung i-connect natin, wala na yung dalawa. Itong dalawa, malalaki ang baluarte niyan. Ang isa sa Taguig, ang isa sa Las Piñas, Parañaque. At ang mga Villar hanggang Mindanao yan, may reach yan, Visayas, Mindanao at saka sa North. Ganon din ang mga Cayetano. Kaya napakalaking bagay na yan nawala sa alyansa ng mga bangag. Ngayon, kung i-connect natin, connect the dots tayo. Bago pa siguro pagkatapos na nangyari kay President Duterte noong February 11, marami nagtatanong, bakit si Ruben Padilla nandoon sa The Hague, nasa Rotterdam, gustong kausapin si President Duterte? Ano kayang pag-uusapan nila? Kung nag-uusap na ba sila through Inday Sara? Kasi sa pagkaalam ko, hindi pa sila nag-meet. Anong paliwanag ni Senator Robin? Sabi niya, as president ng PDP Laban, dapat na-meet niya ang chairman nila na si President Duterte para pag-usapan nila ang tungkol sa partido nila, ang direction ng partido nila sa pagkangayon. So connecting the dots, siguro ito gusto niyang ipaalam at ihingi ng permission kay President Duterte kung pwede ba natin dalhin as what we call as a guest candidate itong
dalawa plus Amy Marcos. Yun ang mabigat yan kung paano akseptahin si Amy Marcos ng mga DDS. Yun ang problema. So 9 sila, 9 ang kandidato ng PDP Laban, kasama si Vic Rodriguez, independent, reforma yan si Vic Rodriguez, pero kasama na yan sa PDP Laban slate. Sino pa ba? Si IP, PDP Laban na yan. Si Marcolita, talagang kasama na yan. Talagang isa sa mga pambato ni President Duterte yan. At saka si Vic Rodriguez, dahil si Vic Rodriguez ang chairman ng Maisog. Siya ang chairman ng Maisog. Ngayon, so siyam sila. Tatlo itong nandito sa Nacionalista Party. Sino-sino ba yan? Si Amy Marcos, si Camille Villar, at saka si Pia Cayetano. Di ba? Swak na swak yan doon sa kulang. Baliwala na yan si Willie Rebillame. Kasi yan half-half yan Hindi malaman kung saan pupunta. Ngayon medyo dumikit-dikit na rito dahil tumagilid na yung alyansa di ba? Pero hindi naman siya kinuha dahil na nga dapat talagang officially pumunta siya doon sa alyansa, si Willie Rebillame. So ang mangyari ngayon, kung yun kaya ang pinag-usapan doon sa pag-uusapan pa lang o pinag-usapan na nila Inday, na itong tatlo na tumiwalag, sabihin na natin, yung Nacionalista Party tumiwalag sa majority coalition ni PBBM, i-absorb ba natin yan? Tanggapin ba natin yan as guest candidate, guest party, Nacionalista Party? Malaman yun ang mangyari. Kasi may panahon pa. Mayo pa lang, Abril. Malaki pang panahon. At sa ginawa na to, maraming magdadala dyan sa dalawa na yan. For sure. I don't know with Amy Marcos kung dalhin nila yan. But the way Marcos is trying hard na maano si PBBM malinis, ang iba nagdududa rin. Kaya medyo 50-50 ako dyan kay Amy. Kung tatanggapin ba yan ng mga DDS. Pero sa tingin ko, ang laki ng kasi atraso talaga ng mga Marcos. Hindi yan dahil sa apelyido niyang Marcos at saka the way na siya ay magpaliwanag sa mga issue na parang kapos lagi. Hindi niya tinatapos. Sigurado ako itong hearing na naman niya sa Senado, hanggang doon na lang yan. Pero at least nakatulong siya na i-reveal yung mga kabalastugan ng mga kabinete ni PBBM, particularly sila Buying, kapatid niya si John Vic, si Teodoro, si Marbel, si Anyo, mga general na sinusuportahan pa si Anyo, klarong-klaro na traitor yan sabihin ko sa inyo. Tapos si Marbel, yung mga ganyan, si Torre, nabuking sila dyan. Talagang supalpa sila dyan sa hearing na yan. Si Buhay nga, kung masisikil na sila doon sa argumento during the hearing, anong sinasabi? Sub-judice po ito, Madam Chair, hindi na natin dapat pag-usapan dahil nakasampa na yan sa kaso. Baka madimanda tayo, makontempt tayo ng Supreme Court dahil may habeas corpus case na sinampa yung mga anak ni President Duterte, or sinasabi niya this borders own executive privilege, na gusto niya sila na lang mag-usap kasi booking na booking, naka broadcast live sa TV hindi niya maloko yung mga tao. Alam na namin kung anong palusot yun. Ilang desisyon na sinabi niya, yung malapit na siya ma-corner. Kaya marami nga nagdadasal, sana mapuputol ng hininga. Alam naman natin, naka-3 bypass na yan si Buying So balik tayo doon sa kaso ng Nacionalista Party. Yun nga, medyo mahirap si Amy na akseptahin ng mga supporter ni
Inday Sara ni PRD. So medyo malabo yan ang makasama. So pero itong dalawa, ako personally ako, with the way things are going ngayon in the election is going ngayon, isama ko talaga yung dalawa na yan. At sa totoo lang, hindi ko talaga isama sa akin lang to personally, and my family, tsaka yung mga friends ko na marami, tsaka yung mga kabrad ko na marami, kasusyo ko, silang lahat ay straight PDP, black voting, then plus 2 si Villar at saka si Camille Villar at saka si Pia Cayetano, plus 1 posible si Mata. Yun ang ilalagay ko sa baluta. So ngayon, ito nga yung mangyayari. So yung malamang nga pinag-usapan nila Robin, Senator Robin dyan sa Dahig, yun yan na dagdag natin ito si Camille Villar. So kung mangyari yan, napakalaking effect yan sa kampanya ng alyansa ng mga bangag, at maging positibo ang mangyayari, lalong lalakas ang PDP laban yan. Isipin mo, biglang tumalon yung dalawang malalakas na senador sa kanila in matters of support ng sarili nilang mga tauhan. Established names na yan, Cayetano and Villar. Pwede pa kung si Bin Tulfo ang umalis dyan, kahit na malakas siya doon sa Sorbe, pero wala siyang solid na sumasakay rin siya sumasakay rin siya sa mga Tulfo, sa mga brothers niya. So ganyan ang nangyayari dyan. So napaka-positive talaga, napaka-positive na pangyayari yan. So ito, kung magtuloy-tuloy ito, papayag si President Duterte na ganyan ang pangyayari. Kasi tinanong na si Vice President Sara tungkol diyan sa PDP, kung sasama ba siya sa rally, or patuloy ba niya i-endorse yung mga kandidato diyan. Patuloy naman i-endorse, but sabi niya alam na ng mga tao kung sino yung dapat naibuto ng straight ang PDP laban. Pero wala siyang mention dyan regarding sa Nacionalista Party, dahil hindi naman daw siya member ng ng PDP laban. Ganyan ang sagot ni Vice President Sara. But sabi niya, pagbalik niya dito naman siya bubuto. Definitely bubuto siya sa Davao. So uuwi talaga siya. So malamang yan, kasama na dyan ang mga rallies na yan, na nandyan si Vice President Sara. So, malamang din sa pag-uusap nila ni President Duterte, yun ang sinasabi, na huwag mong pabayaan yung partido, tulungan mo yung PDP laban, kasi yun din ang magiging weapon mo against dyan sa impeachment na yan. So kung moving forward, yun ang gagawin ni VP Sara. So balik naman tayo dito sa case ni President Duterte. So there will be a lot of rallies coming na malalaki, kasi nag-signify na yung Iglesia ni Cristo na magkaroon sila ng rally, where in fact right now may nakita lang akong footage, drone accidentally nakita yung Minjula ang daming pulis, riot police na ngayon dyan, and they are anticipating na magkaroon talaga ng malalaking rallies na pupunta dyan sa Minjula na yan. So hinahanda na nila lahat. Ayan yung pagkakataon na to. So napaka-fluid na situation dito sa Pilipinas. Hindi natin alam kung ano mangyayari, but a lot of groups are planning talaga. Even ang dami kong criticism against sa mga kabrad ko diyan sa military. Pasensya na kayo, brad. Talagang nawala ang pasensya natin diyan sa mga ginawa nyo, but on the grapevine meron nang gumagalaw. I don't know kung ano kayang mangyayari.
sa darating na mga araw. Kasi parang parang yung dalawang faction ng military talagang magkabanggaan sila. At it is sad to say, yung isa talagang dikit na dikit kay PBBM. Alam naman natin kung anong reason dyan. Yung isa naman, ngayon, sa onset pa lang, talagang nagpapahayag sila na ayaw na talaga nila. I don't know kung saan hahantong. Maraming nag-i-intervene. Pero I don't know kung mapipigilan itong grupo na to. Sa bagay, hindi natin alam kung ano mangyayari kasi marami na ring mga ganyang event in the past weeks and month, ilang month na nakaraan. Yan din ang chismis, sabihin natin hindi totoo yan. No, hindi nga totoo kasi hindi pa nangyayari. Doon na natin masasabi na totoo kung mangyayari na. At ay napakalungkot kung mangyari yung nangyari noong kapanahonan ni Cory Aquino, na yung Ayala nasarado, butas-butas yung mga building dyan, yung atrium dati kung naalala nyo, sa likod ng Zuilig ngayon, yung mataas na building dyan, parang mga crater yung wall nyan, basag lahat ng salamin. Mismong BPI doon sa kanto ng Ayala, HB de la Costa, warak-warak yan dahil doon nagkampo yung mga ranger noon, nagkabarilan dyan. Kung nakita nyo yung triangle dyan, ang daming military dyan, nagpapaksol dyan, nagkabarilan dyan. Ang lalaki ng dyan, akasya, dyan nagtatago, nagkabarilan dyan. So I'm praying that hindi na yan mangyayari. Baka ngayon mangyayari yan, pero sana naman huwag sa lugar na yan, lalong mawalan tayo ng mga investor kung gagawin ninyo yan. Dapat doon na lang sa Malacanang kung gusto ninyo. Pwede naman kayo sa other side, sa kabila, dito kayo bandang nagtahan, ang isa doon, magka puro na lang, telescopic na na baril ang gamitin nyo, mga sniper rifle na lang. Sa kabila, kung ganyan ang gusto nyong gulo, sana walang madamay ng mga tao, pero lagi may collateral damage yan mga ganyang pangyayari. At sana hindi mangyari yung nangyayari kay Cory. Ilan ba yung namatay na mga magsasaka dyan? Nandun pa sino ba yung sumama? Si Chino Rose? Hindi, may sumama doon na napaka-prominenteng tao. Kapanahonan na silim ang PNP chief. Ang dami napatay dyan na mga member ng NP, CPP, NP, NDF dyan sa Mindula na yan, kabarilan dyan, patay, ang dami patay dyan. Sana hindi mangyayari yun, yung pangyayari ngayon. Pero at least ang mga tao ngayon hindi katulad dati na talagang sumusugod ang mga tao noon kasi sobrang galit na ba. So ngayon our country is moving towards that situation. At totoo yung sinabi ni President Duterte, yung last time daw nakita sila ni President Sara, na our country is a fractured country already. At nakakatakot kung ang gulo magsimula o mag-start in many places. Yun ang delikado. Kasi ilan lang ang military natin, ilan ang pulis. Kung magsabay-sabay yan na magkagulo, talagang definite yan na magkaroon ng regime change. Maganda sana sa atin kung pakinggan, pero kung marami namang collateral damage, maraming damage in properties, life and property, hindi maganda, di ba? It will take a couple of years for us to recover kung ganyan, both economically and yung sentimento ng mga tao, ang trust and confidence ng mga foreign investors, foreign nationals sa atin ay unti-unting mawala at mahirap yan i-recover. So I hope hindi ganyan, magkaroon lang ng smooth political change kahit na medyo maintriga. Kasi mga tao unti-unti ultimately na sila, they learn how to survive and to fight. Ngayon, without using yung force or kahit na ang
government natin is using force and intimidation doon sa mga critics nila, tulad ng ginawa nila sa mga vloggers. Sa huling pagkakataon, yung 19th Congress ay nagyayabang pa at nagpakita ng kanilang kasangganuhan. Napaka nila, criminal minded ang ginawa nila dyan. Sorry na lang ha mga congressman, but being honorable, hindi dapat nyo ginawa yun. Yung sisigawan nyo, yung parang tinatakot nyo yung husto, yung mga babae. Alam mo mga babae yan, they are emotionally, di sila strong dyan, kaya umiiyak yung mga yan sa ginagawa ninyo. Pinipilit niyo yung sa inyo kahit unreasonable naman. So ngayon, ito nga, yan, marami na pangyayari sa Dahig. Marami na rin vloggers na papunta doon para tulungan. Kasi ang humahawak ngayon ng balita, ang ABS-CBN, ANC. Sa bagay, matatapang din yung mga doon, ang mga supporters ni President Duterte, ni PRRD, dahil talagang kinukupronta nila yung ABS-CBN kung merong tawag niyan, merong sinasabi na hindi maganda. Talagang sinasaway nila. Maganda yun. Kasi narinig ko yung last interview, meron lang isang board na sinabi yung ABS-CBN reporter, nagalit yung mga supporters ni President Duterte. So maganda, pinupuna nila na mali yung ginagawa mo. Yun. Maganda yun. Para hindi sila mamihasa sa mga ginawa nila, dahil lahat dito na mga na linalabas ng ABS-CBN at si ANC ay paninira kay President Duterte. Ang dami nilang parang tinitwist nila at yun ang focus nila. Pinupokus nila kung anong sinasabi ni Inday na maging controversial sa tingin nila, yun ang pinifeature nila sa mga balita nila. So kaya minsan nakakainis manood sa ANC sa ABS-CBN. Kasi yung dapat naman na message ni Inday, yun ang dapat nilang i-feature. Huwag naman yung i-feature yung one-liner lang na medyo negative ang dating. Yun ang pinupokus nila sa mga breaking news nila. So ganyan lang, mag-ingat tayo sa mga yan. Wag natin yan intindihin, wag natin pakinggan yung mga ganyan, kasi purely yan para yung mga tao mabawasan ang suporta kay President Duterte, pero hindi nalang pipigilan. This is a worldwide phenomenon na isang naka-detain na presidente sa isang bansa, lahat ng tao, whether dito sa loob hanggang sa labas, ay nagre-reklamo, sumasimpatiya sa isang nakadetain na presidente. Hindi pa nangyayari yan sa buong mundo. At ito yung phenomenon ng Duterte, ng Rodrigo Duterte. At yan ang gusto maging effect. Nasa isip na ni President Duterte yan. Ano kanyang reaction? Talagang nag-react ang buong mundo. Mga Pilipino. Hindi lang mga Pilipino. Ang daming media yan. Meron nga mga media na mga Bombay sa tingin ko, taga rito rin yung mga yan Hindustan Times, Times of India, Indian Express. Mga Bombay na Pilipino rin yan. Nagpalaki lang ng sabagay, tama rin naman mga balita nila. Nagpalaki lang ng views yan. Sorry ha mga kaibigan, mga Bombay, nanonood pa naman ng iba sa akin dyan kahit na wala akong subtitle. Meaning, alam nila kung naintindihan nila yung Pilipino. Kasi wala akong subtitle bakit ang taas ng Indian audience ko? Nakikinig sila sa akin kahit pa paano. Ngayon, yun nga, maingat tayo sa pagpakinig natin ng mga balita. Pero kung talagang totoo kang supporter ni VP Inday at kay PRRD, hindi ka ma-swayed into another idea or another thinking, na magda-doubt ka sa integrity and honesty at saka sa kagalingan ng mga Duterte. Hindi mangyari yan kung talagang sulit ka na supporter ng mga Duterte. So ngayon, ito nga, maraming mangyayari at ongoing na activities, and I hope this will turn out right doon sa desire natin
na ma-achieve natin ang tunay na pagbabago ng Pilipinas, and that is to change this regime. Di na dapat na bloody. Sana naman magkaroon ng para sa akin ng isang bagay lang na dapat natin anuhin, na kung magkaroon ng intervention ng Panginoon, God's intervention, walang makakapigil yan, and hopefully yan ang mangyayari. Magkaroon ng awa ang Panginoon sa atin na wala namang bloody na mangyayari, kasi dumaan na tayo sa ganyan na kaso at ayaw natin na mangyari yan. So with this, itong broadcast natin on this day, maraming salamat sa pagdalo ninyo, doon sa mga vloggers. Shout out na lang doon sa mga bagong subscribers natin. If YouTube will send their names, I will broadcast it here. Magpapasalamat sa pagdalo ninyo dito sa channel na to, Justin Talk News Feeds. Maraming salamat din sa mga regular subscribers na viewers natin dyan sa Saudi Arabia, din dyan sa Italy. Merong a few of our viewers who came from United Arab Emirates, sa Canada, sa United States of America. Medyo malaki-laki ang audience natin dyan, kahit na maliit pa lang yung subscribers natin, but marami tayong viewers dyan. Then we have also viewers in Malaysia. Thank you for your time na sa pagpapanood dito sa Justin Talk News Feeds, and I hope I give you some information, slight information about what's happening in our country today, and political events and news na nangyari at mga issues. We try to interpret it ourselves, kung ano ba talaga ang totoong sa tingin natin na nangyayari dito sa bayan natin. So with this, salamat po sa pag-attend ninyo, sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Feeds, and I hope you will continue patronizing this channel. At I would like to request before ending this vlog, na sana mag-subscribe kayo, then try to share this doon sa mga kakilala ninyo at mga kaibigan ninyo, mga friends, kamag-anak, para naman lumaki ang channel na to. Kasi hindi natin to makikita sa browsing pattern. Wala tayo dyan dahil maliit pala tayong channel. Napakaliit nating channel na. Hindi na, we have no desire na magiging mega channel. Gusto lang natin na maipahayag ang ating damdamin, ang ating nasa isipan natin, at ang pahayag natin sa suporta natin sa mga Duterte, particularly Vice President Inday Sara Zimmerman Duterte. Marami na tatanong, si Kaufman, hindi kaya siya German Jew din? Kasi alam mo naman ang mga Jew, marami rin sa Germany, at nagkaroon ng diaspora. Ibig sabihin, kung saan lang napupunta, tulad ng mga Pilipino ngayon, saan lang makikita, ganyan din nangyari ng mga Jew. Kaufman, wala namang Israeli kaagad, galing sa ibang bansa kadalasan. No, so ito siguro nung na-establish yung Republika ng Israel, baka galing din ito sa Germany. They survived the Holocaust, World War II, at napunta dyan siguro ang kapamilya nila, ang kaanakan nila dyan sa Israeli. Kay Kaufman and Zimmerman, sabi ng pamangkin, tito, si Superman, yan? Jew din yun. Corny. So with this, maraming salamat at thank you and good morning sa lahat.